Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bandang alauna ng madaling araw ay tumunog ang cellphone ni Serena. Hindi pa siya natutulog. Hindi siya dalawin ng antok. Hindi nakarehistro sa cellphone niya ang numero. Sinagot niya iyon. Hello. Alam kong gising ka pa. Sal, nasa labas ako ng bahay mo. Silipin mo sa bintana, agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Dalawang ulit na nag-flash ang headlights ng isang Mercedes-Benz sa tapat ng kanilang bahay. Nailapat niya ang daliri sa salamin ng bintana. Bigla siyang binalot ng matinding damdamin. Bigla ay parang ibig niyang mapaiyak, hindi niya alam kung bakit. Anong ginagawa mo dyan? Inastalk lang kita. Bahagya siyang tumawa, tawang tila hindi totoo sa loob niya. Paano kung palihim kang lumabas at makasama ako? Hindi ko pwede. Bakit naman? Magpapakasal ka na at magpapakasal din ako, Sal. Hindi tama ito. Pero gusto talaga kitang makita. Pwede ka bang dumaan? Mag-uusap lang tayo sandali. Tara na, Serena. Hindi ako aalis. Sige, bumaba na nga siya. Kung hindi ito aalis ay magtatanong ang kanyang ina. Nang makababa siya ay sumakay siya sa kotse nito. Agad nitong pinaandar iyon. Banayad lang ang patakbo nito. Akala ko ba hindi tayo aalis? Dito na lang tayo mag-park. Inihimpil nga nito ang sasakyan, medyo malayo sa kanilang bahay, sa bahagi ng subdivision na wala pang nakatayong bahay. Medyo malamig doon. Nayakap niya ang sarili. Lamigin ka talaga, nakangiting sabi nito. Hinubad nito ang coat at iniabot sa kanya. Mainit-init iyon at ang bango-bango pa. Salamat. Magkwento ka naman. Tungkol saan? Tungkol sa iyo. Tungkol sa akin. Ano ba ang ginagawa mo sa Hong Kong? Natuwa siya. Ito na ang nagbukas ng usapan. Naikwento ko na iyan sa iyo noon pa. Turista ako, namamasyal. Bakit ka mag-isa? Bakit ka nagbigay ng peking pangalan? Rain ang palayaw ko. Kasama ko sana ang matalik kong kaibigan, si Mandy, pero kinailangan niyang umuwi sa Beijing. Doon kasi nakatira ang asawa niya. Pumanaw ang biyenan niya kaya binigyan niya ako ng tiket pa uwi rito. Ikaw? Mas ikaw yata ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo roon ng mag-isa. Nagpapakaturista lang ako. Narealize kong ilang beses na akong nakarating sa Hong Kong, pero kahit kailan, hindi ko pa ito nalilibot. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ko maintindihan. Naiintindihan mo. Iniwan ko ang number ko doon. Hindi mo iniwan. Umalis ka nang walang paalam kung hindi mo na naaalala. Bigla siyang nakadama ng inis. Baka ibang babae ang kasama mo noong nag-iwan ka ng number. Sa akin, wala kang iniwan. Nang maunawaan niyang daig pa niya ang nagsiselos na nobya sa tono niya, ay hindi na niya ipinagpatuloy ang balak niyang panunumbat. Nag-iwan ako ng number. Nag-iwan ako ng pera at ng number ko. Hindi ka nag-iwan. Origami lang ang iniwan mo sa akin, yun lang. Huwag mo akong pagsinungalingan. Hindi ako magagalit. Magagalit? Wala ka talagang karapatan na magalit dahil ikaw ang umalis ng walang paalam. Naghintay ako sa hotel hanggang paalisin na ako. Ayaw sana niyang malaman ito iyon pero napilitan na siyang sabihin. Huwag mong baliktarin ang kwento, Sal. Alam natin pareho na basta ka na lang umalis. Natakot ka siguro sa naging takbo ng usapan natin. Sandali lang. Kailangan ko talagang umalis, oo, at ayokong istorbohin ka sa pagtulog mo. Wala akong panahon na magpaliwanag noon. Kailangan ako ng lola ko, inatake siya sa puso. Pero nag-iwan talaga ako ng number. Natigilan siya nang maalala na may naabutan siyang tauhan ng hotel sa silid nila nang magising siya. Kakatwang naroon niya sa loob ng kwarto ang dalawa,
Maliban na lang kung nagsisinungaling si Sal ngayon at talagang umalis ito. Nagising akong may naglilinis na sa kwarto. Ang weird naman nun. Hindi naman naglilinis ang mga hotel ng kwarto kung hindi mo iutos. Bigla ay hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Natahimik siya. Nag-iwan ka ng number ha? Oo, nag-iwan ako. Hindi mo ba nakita? Hindi, wala doon. Nandoon yon. Siguro kinuha ng staff ng hotel. Natahimik sila. Maya-maya, tinanong niya ito, ngayon, ano na? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, palagi kitang nami-miss. Hindi ko malimutan ang Hong Kong. Ikaw ba? Hindi. Tumingin siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito, saka siya siniil ng halik sa mga labi. Tila sabik na sabik ito sa kanya. Malapit na siyang maiyak. Kay tagal siya nitong hinagkan hanggang sa lumalim ang halik na iyon. Inirecline nito ang kanyang upuan. Para sa lalaking kasinlaki nito ay mabilis at komportable itong nakagalaw sa front seat. Hindi nagtagal ay nakakubabaw na ito sa kanya. Mabilis ang kanilang mga galaw. Alam niya kung ano ang nagaganap at kagaya noong una sila nitong magkasama sa isang silid, wala siyang nadamang pagtutol sa nakatakdang maganap. Nakapagpainit ng kanyang pakiramdam ang nakikita niyang pananabik dito. Ganoon din siya kasabik dito. 2 taon ang napakahabang panahon. Sabik na sabik siya sa lalaking ito. Hinahangad niyang muling makasama siya sa ganitong paraan. Parang ito talaga ang natural na landas ng relasyon nila. Hinalikan siya nito sa bawat bahagi ng kanyang katawan at sa huli, nagsanib ang kanilang mga katawan. Kagaya noon, malambing, puno ng pagnanasa at perpekto ang lahat. Mag-uusap tayo. Hahanapan natin ito ng paraan, paulit-ulit iyon sa isip ni Serena. Iyon ang pangako sa kanya ni Sal at naniniwala siya rito. Inaasahan niya ang sinabi nito sapagkat nakatiyak siya sa isang bagay, mahal niya ito. Marahil noon pa. Kay tagal nang nasa puso niya ito at ngayong sigurado na siya sa nararamdaman niya, naging mas malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay sa buhay niya. Maliwanag na hindi siya dapat magpakasal kay Miguel, gaano man kalaki ang utang na loob niya rito. Hindi iyon magiging patas para dito. May utang na loob siya rito na itama ang lahat. Alam niyang masasaktan ito ng labis pero mas masasaktan ito kung magpapakasal sila pero ibang lalaki ang isinisigaw ng puso niya. Alam niyang malaking problema ang nangyari. Pero parang hindi pa siya handang sabihin ang lahat kay Miguel. Kailangang makakuha siya ng tamang pagkakataon. Kailangan din na magkausap muna sila ni Sal at magkasundo kung ano ang sasabihin nila. Hindi niya gustong lumabas na parang pinagtulungan nila si Miguel. Kailangang maging maingat siya sa sasabihin niya rito. Kailangan din niyang malaman ang plano ni Sal. Sasabihin ba nito kay Candice ang lahat? Kung sakaling sasabihin nito na kasangkot siya roon, marahil ay ganoon din ang gagawin niya kay Miguel. Kung hindi naman ito sasabihin, malamang na ganoon na rin ang gawin niya. Maaaring sa bandang huli ay malalaman din ni Miguel ang lahat, pero kung sakali man, maaari nilang mapalabas na nagkaroon lang sila ng ugnayan noong huli na, hindi habang nasa Davao silang apat. Mas masakit kung malalaman ni Miguel iyon. Ito ang uri ng pagtataksil na talagang masakit. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang plano ni Sal. Tumawag ito sa kanya kanina at sinabing mag-uusap sila. Araw-araw nitong ginagawa iyon, bagaman 3 araw na silang hindi nagkikita. Alam niyang kailangan nitong ayusin muna ang lahat sa panig nito. Alam din niyang kailangan nitong magtrabaho. Hindi madaling maging puno ng pamamahala ng isang malaking kumpanya. Naunawaan niya ang kalagayan nito. Marahil ay mas mahihirapan ito sapagkat nakaplano na ang lahat dito at kay Candice. Mayroon na ring lumabas na mga anunsyo. Kahit paano ay nakahinga siya na wala pa silang naipaplanong petsa ni Miguel. Iyon nga lang, nakaka-guilty dahil hindi lang si Miguel ang kasangkot kundi maging ang pamilya nito. Ang init-init ng pagtanggap sa kanya ng mga ito, pagkatapos ay ganoon ang mangyayari. Baka maisip ng mga ito na ginamit lang niya si Miguel. Ngayong maayos na ang kalagayan ng kanyang ina, ay bigla siyang makikipagkalas dito. Marahil ay hihingi siya ng kaunting panahon kay Sal. Kahit 2 o 3 buwan lang. Bahala na. Ang hirap magpasya kapag ganito kakomplikado ang lahat. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon ay kasiyahan sa puso niya. Mahirap ikaila na masaya siya sa nangyayari. Nagkausap na rin sila ng maayos ni Sal. Nagkatapatan na sila. Iyon lang pala ang matagal na niyang hinihintay.
Nakapagbigay ng comfort sa kanya na hindi naman pala siya nito basta iniwan noon. Nagkataon lang na may mga taong gumawa ng mali. Hindi na niya matitiyak kung nagsasabi ito ng totoo, pero nakikita niya ang sinseridad nito. Kitang-kita na hindi niya kayang pakawalan siya. Ganoon din siya rito. Marahil ang nangyari sa kanila noon ang siyang magbibigkis sa kanila habang buhay. 2 araw lang iyon pero sapat na. Alam niya na may dahilan kung bakit pumasok siya sa buhay niya. Nakalaan silang magsama. Hindi nagsimula at nagtapos sa Hong Kong ang kanilang ugnayan. At sana ay tumagal iyon habang buhay. Makinita pa lang niya ang bawat umaga na ito ang kanyang kasama ay may nakakapana siyang kasiyahan sa dibdib niya. Magkakaroon sila ng mga anak at magkahawak kamay nilang itatayo ang kanilang pamilya. Ngayon, kaya na niyang maisip ang damit panlakas na gusto niyang isuot sa araw ng kanilang kasal. Masyadong advanced marahil ang isip niya pero normal lang siyang babae. At kagaya ng mga normal na babae ay kanina pa siya hindi mapakali sa trabaho. Hindi niya alam kung ano ang isusuot niya mamayang umaga. Dahil panggabi siya ay umaga sila magkikita ni Sal. Susunduin siya nito sa opisina ng 6:00 ng umaga. May 2 ekstrang damit siya sa locker. Hindi pa niya alam kung ano ang pipiliin niya. Parang kay tagal sumapit ang oras ng uwian. Hindi kagaya ng madalas mangyari ay agad siyang nagpaalam nang matapos ang shift niya. Pinili niya ang simpleng maong skirt at moss green tank top. Nagsuot siya ng jacket na maong at lumabas na rin. Nasa parking area na ang binata. Sumakay na siya sa kotse nito. "Hello," nakangiting sabi nito. "Hi," iyon lang at nagtagpo na agad ang kanilang mga labi. Nang maghiwalay sila, bahagya niyang habol ang kanyang paghinga. Sobrang saya niya na makasama siya. Hinawakan niya ang mukha nito. "Nami-miss mo ba ako?" "Oo, nami-miss kita." "Ikaw na-miss mo ba ako?" "Oo, miss din kita." Parang lumobo ang puso niya sa sagot nito. "Saan tayo pupunta?" Pinaandar nito ang sasakyan at hindi pa nagtagal ay nasa South Expressway na sila. Patungo raw sila sa Tagaytay. May baon itong mga pagkain. Iniwasan muna niya ang pagtatanong tungkol sa plano. Sabik siyang makausap ito tungkol sa mga simpleng bagay lang. Kapag nakarating na sila sa Tagaytay ay sa kanila pag-uusapan ang seryosong problema nila. Masaya pa rin itong kausap katulad noon. Parang walang panahon na pumagitan sa kanilang dalawa. Mas malaya na nilang nasasabi sa isa't isa ang mga bagay tungkol sa kanila. At pagkatapos, binanggit niya si Teodoro. Mukhang labis itong nagulat. Matagal bago ito nakapagsalita. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" "Wala akong pagkakataon." "May problema ba?" "Wala naman. Hindi ko lang talaga inasahan." "Sigurado ka bang hindi ka naapektuhan?" "Sigurado ako." Mumiti ito sa kanya at hinagkan ang kanyang kamay. "Ano ang nangyari sa kanya?" "Tulad ng sinabi ko, pumanaw na siya." Isinalaysay niya rito ang tungkol sa namayapan niyang asawa. Mukhang wala namang kaso rito. Ito naman ang nagkwento tungkol sa trabaho nito. Nitong nakaraang taon lang daw siya nanatili ng ganoon katagal sa Pilipinas. Para ito sa negosyo. "Pero aalis ka na naman?" "Hindi." "Paano mo nagawa akong tanungin yan?" "Nandito ka naman." "Bakit ako aalis?" Bigla siyang napangiti. Hinagkan niya ito sa pisngi. Naging malapad ang pagkakangiti nito. Magaan ang naging usapan nila hanggang sa makarating na sila sa Tagaytay. Nagtungo sila sa isang bahay roon. Bahay raw nito iyon. Malaki iyon, elegante, minimalist ang design, mayroong jacuzzi sa likod bahay. Isang matandang lalaki ang katiwala nito roon. Nasa loob iyon ng isang malaking subdivision. Mang Ferrer ang pangalan ng katiwala nito. Tahimik ang matanda pero palangiti. May nakahanda ng pagkain nang dumating sila. Parang balak siyang busugin ng husto ni Sal. Kakakain lang nila sa sasakyan. Gayunpaman, napakasarap ng pakiramdam na sabay silang nag-almusal sa hardin. Malamig ang simoy ng hangin at kasama niya ito. Kahit na siguro tanghaling tapat na at matindi ang sikat ng araw, basta kasama niya ito ay para siyang nasa isang maganda na lugar. Baka nga napakaganda pa nga. Hawak nito ang kanyang kamay, tila ayaw na nitong pakawalan. Paminsan-minsan ay hinahalikan nito iyon. Halos parang panaginip ito, sabi nito. Tumango siya. Ganoon din ang kanyang nadarama. "So, ano na ngayon? Naisip mo na ba kung ano ang magandang gawin?"
Oo, kailangan kong kausapin ang lola ko kaya lilipad ako doon bukas. Nakaplano na ang lahat. At pagkatapos noon, kailangan kong kausapin si Candice. Bumuntong hininga siya. Napabuntong hininga rin siya. Ang hirap, ano? Ako rin, iniisip ko yan. Malaki ang naitulong ni Miguel sa amin ni Mama. Binanggit niya ang mga ginawa ni Miguel sa kanilang mag-ina, lalo na ang nangyaring kidney transplant sa kanyang mama. Sasabihin mo ba kay Candice ang tungkol sa akin? Hindi, mas mabuting itago na lang natin iyon. Mas masakit kung malalaman niya. Ang mahalaga, hindi natin minamahal ng tama ang ating mga kapareha. So, ano plano mo? Maghihintay muna ako ng ilang panahon. Kakatapos lang ng operasyon ni Mama. Ayokong isipin ng pamilya ni Miguel na may masama ako. Alam mo na. Natigilan siya at pagkatapos ay tumitig sa kanya. Naiintindihan ko ang punto mo pero ayoko nang makasama mo pa siya. Natigilan din siya. Pero hindi ko alam. Parang mahirap na gawin iyon ng agad-agad. Huli kaming nagkausap, maayos pa kami, pagkatapos, bigla-bigla, makikipagkalas ako sa kanya. Naiintindihan kong malaki ang utang na loob mo sa kanya at sa pamilya niya, pero sana ay maintindihan mo rin ako. Ayoko na siyang makahawak sa'yo, halikan ka, o kahit hawakan ang kamay mo. At hindi malabong mangyari iyon kung kayo pa rin, humihingi ito ng pangunawa sa kanya. Naiintindihan niya. Okay. Umiti na ito. Nakaayos na yan. Alam kong hindi madaling gawin ang hinihiling ko, pero mas mabuti kung gawin mo agad. Mas magiging unfair sa kanya kung patatagalin mo pa lahat. Ayos lang yan, Serena, magtiwala ka sa akin. May tiwala ako sa'yo. Tumango ito at hinagkan uli ang kanyang kamay. Tinapos nila ang almusal at nagbabad sila sa jacuzzi. Minsan pa, naranasan niya ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Kagabi pa siya nagsabi sa kanila na mag-o-overtime siya sa opisina, kaya inaasahan ng mga itong hapon na siya makakauwi. Nagmahalan sila ni Sal at natulog siya sa kanyang mga bisig. 2:00 ng hapon ay naghahanda na silang umuwi. Doon na lang daw sila magpalipas ng gabi pero alam niyang magtataka ang kanyang mama kapag hindi siya umuwi. Isa pa, baka tumawag sa kanila si Miguel. Nakatulog siya at nagising sa mga halik ni Sal. Gising na, antukin. Nasa bahay ka na. Pasensya ka na, nakatulog ako. Hinawakan niya ang mukha niya. Tatawagan kita mamaya bago ako sumakay ng eroplano, ha? Okay. Walang dapat ipag-alala. Tumango siya. Totoong naniwala siya dyan. Sa susunod na kabanata, haharapin na ni Serena ang matinding desisyon na kailangang gawin tungkol kay Miguel. Samantala, mabubunyag kung matutupad ba ang pangakong binigkas ni Sal bago siya lumipad. Kaya abangan natin,